Nandito kami ngayon sa isang haunted house na nasa tabing dagat na natatagpuan sa Binmali, Pangasinan. At dito kami mag-o-overnight. Yun, guys. Ang gusaling ito ay matatagpuan sa Baywalk Beach ng Binmalay. Medyo malayo-layo ito sa cottages at resort, kaya maglalakad ka pa ng medyo malayo-layo para makarating dito. Ang may-ari ng gusaling ito ay isang general, si General Tubig. Hindi lahat ng taga Binmalay ay kilala itong bahay na ito. Pero meron yung mga iba, naniniwala silang may mga nararamdaman sila na hindi natin nakikita. Pagdating namin sa aming destinasyon, sa nakikita nyo ay napakasama ng panahon. Pero umulan or umaraw ay tutuloy pa rin namin ang aming pupuntahan. So guys, malapit na kami dun sa abandoned na castle. Ayun, kung nakikita nyo. Medyo malayo-layo yung nilakad namin. Holy crap, kumidlat. Sana hindi ganun kalakas yung ulan mamaya. Yun, kung narinig nyo, yun yung kulog. Expected na uulan, pero hopefully hindi ganun kalakas. Nung kinakausap namin yung caretaker para makapagpaalam kami, naabutan kami ng malakas na ulan. So guys, naabutan kami ng ulan. Papunta na kami dun sa bahay, na abandon na bahay. Grabe ang lakas ng ulan. Makita nyo guys, yung payong ko nasira na dahil lakas ng hangin. Pumulog pa. Sa sobrang lakas ng ulan pati ang hangin, sobrang nabasa kami nung pinsan ko. Mauna nga. Umikot kami dahil sa main entrance ng bahay ay meron ng sementadong pader. Dahil wala kaming makitang pwedeng ibang daanan, kaya sinubukan namin akyatin ang pader. So guys, basang-basa na kami. Nabutan kami ng malakas na ulan. Dito na kami guys. Pagkatapos ko nag-intro, nagpatuyo muna kami at saka kami lumipat ng lugar. So guys, nandito kami sa may abandon na abandon na bahay dito sa Binmalay. Guys, grabe ang ganda. Kita nyo yan. Pero guys, abandon na bahay dito sa Binmalay. Grabe guys. Sa ngayon hindi pa nakakatakot dahil kung makikita nyo, ang ganda. Ngayon guys, nandito kami sa second floor and aakyat kami doon sa taas pa. I think yung sa taas is rooftop. Ito yung rooftop. Grabe guys, ang ganda. Sa ngayon, hindi nakakatakot yung pakiramdam pero dito kami mag-overnight kaya tignan natin mamaya kung may maramdaman kami. Meron naman akong dalang ghost equipment, yung EMF. Sikat yon, sikat na ghost equipment yon. Sa ngayon, nandito kami sa rooftop, magpapalipas oras and papanorin namin yung araw na bumagsak. At naghintay kami hanggang dumilim. Dito, grabe guys, madilim dito, madilim. Yan. Sobrang dilim. Mamaya bababa kami, pupunta siguro kami dun sa first floor and mamayang konti lilipat ulit kami. For now, dito muna kami. So guys, it's already 9:10. Ngayon,
bababa kami sa first floor, dun sa kitchen. Titignan namin yung place dahil doon namin plano kumain nung hapunan namin. So nagbaon ako ng kakainin namin for dinner and doon kami kakain sa baba. Let's go! Nung pababa kami, sinubukan ko i-on ang EMF. Baka sakaling may masagap kami. So habang papunta kami sa baba, ginagamit ko yung EMF. So baka sakaling meron siyang ma-detect na paranormal activity. Sa sobrang dilim sa paligid, nag-iingat kami dahil maraming bubog. Pagkababa namin sa first floor, nakita namin yung lumang kusina, yung hagdan na may mga bubog, at yung mga pader na may vandalism. Nandito kami sa first floor ngayon and ayan guys. Kung makita nyo is may mga shards ng glass kaya nag-iingat kami dahil para hindi kami masugat and we don't want that. So siguro dito na lang kami kakain. Dito. Sinubukan ko maghanap kung saan pa kami pwedeng maghapunan, pero doon sa nakita ko kanina, mapipilitan kaming tumayo habang kumakain. So kakain muna kami dahil gutom na rin kami. Dahil gutom na rin kami, kumain na kami ng aming hapunan. Pagkatapos namin kumain, sinubukan ko ulit i-on ang aking EMF. Nagre-red siya. So guys, hindi ko alam kung nakita sa camera pero nagre-red yung EMF ko. Kanina nagre-red siya. And biglang nawala ngayon. Yun. So guys, kakataas namin kumain ng dinner and nung nag-aayos ako nung baonan namin is yung EMF nagre-red siya. So bigla akong natakot nung nagre-red yung EMF yun. Kanina hindi naman ako pinagpapawisan pero pinagpawisan ako bigla dahil natakot ako talaga. Yun, nakuha mo yun? Nag-o-orange siya kanina. Ngayon, dito sa first floor, maghahanap kami ng pwesto kung saan maganda pumwesto. So guys, naghahanap kami ng pwestuhan namin dito sa first floor. Yung hindi sana mabubog. Ang daming bubog. Parang okay dito sa garahe kung nakikita nyo. Yan. Siguro dito na lang muna kami mag-i-stay. Tapos mamaya doon kami sa second floor. Pero for now dito muna kami sa first floor dito sa may garage. Ilipat namin ibang gamit na. Habang nag-i-stay kami sa first floor, sa mga nakikita nyo, napakaluma na talaga ng bahay. Nakakapanghinayang dahil inabandonan na lang siya. So guys, nandito kami malapit sa garahe pero kasi dun sa garahe kasi hindi kami makaupo dahil madaming bubog. Kaya pag umupo kami, syempre masusugat kami. Kaya medyo naghanap kami ng pwestuhan namin na malapit lang dun sa garahe. Ayun, nandito kami ayun lang yung garahe, nandito kami. Kaya dito kami magpapalipas oras hanggang 12 kami dito. Then dun kami sa second floor mamaya. Dun kami sa second floor mag-aantay. Dito kami hanggang 12 tapos mamaya dun kami sa second floor. Dun yung mag-aantay kami dun hanggang 3 AM. Tapos yun, lilibutin yung buong bahay para sa 3 AM challenge. Yun. So guys, it's already 12 o'clock. Ngayon, nandito kami sa garage. Sa nakikita nyo ngayon, nandito pa rin kami sa garage. Pero dahil sa 12 o'clock na, lilipat na kami sa second floor. Babalik kami sa loob ng bahay. Lilipat kami doon sa second floor. Kanina nasa rooftop kami.
lumipat kami sa baba sa first floor. Doon kami nag-dinner. Ngayon, lilipat kami sa second floor naman ngayon. Yeah, let's go. So ngayon guys, dito kami sa loob ng bahay and gamit-gamit ko ulit yung EMF. Baka sakaling may ma-detect ulit siyang paranormal activity. Pagkaakyat namin sa second floor, mas kakaiba ang pakiramdam dito. Ramdam na ramdam talaga ang pagkaluma ng bahay. Narinig mo yun? Yung tumunog. Oh my God, wait lang. Kinikilabutan ako guys, grabe. May tumunog. Hindi ko alam kung saan nanggaling. I think hindi ko alam kung sa labas ng bahay or sa rooftop. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling yung tunog. Nung pumasok ako sa isang kwarto, medyo naalanganin akong pumasok dahil natatakot ako dun sa tunog na naririnig ko. Grabe guys, kita nyo. Talagang tumatayo yung ano ko. Hindi ko alam kung anong tunog yun. Ano yun? Parang may nagsalita at may high pitch na tunog, kaya hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog. Hindi ko na tinuloy ang pagpasok sa isang kwarto dahil sobrang iba ang pakiramdam. Pagkabalik namin sa kwartong kung saan kami nanggaling, ang daming vandalism pala sa kwartong to. Guys, may mga baraha. Habang tinitingnan namin yung mga cards, meron ulit tumunog. Hinanap ko ulit yung tunog, bigla akong napaisip baka nasa itaas na namin. Basta tayo dito. Ayoko dito. Medyo kinakabahan ako dito sa lugar na to. Guys, grabe, bigat ng pakiramdam dito sa second floor, lalo na dito sa may parte na ito. Talagang sobrang creepy dito sa second floor. And kanina, yung EMF nag-orange siya. Eh, hindi lang nakuha sa camera, nag-orange yung EMF. Hanap kami ng ibang place na mas okay magstay dahil dito sa party ng ang daming bubog. Sinubukan namin maghanap ng pwedeng mapagstayan, pero Oh my God, nagre-red guys. Shucks. Yun oh. nag-red ang aking EMF. Panigurado, meron kaming nadedetect. Grabe. Nag-orange siya, nagre-red. Kung nakita nyo yung EMF kanina, nag-aano ulit siya, nag-orange. Yun, kung nakikita nyo gumagalaw. So, ibig sabihin, medyo malakas ang pakiramdam dito. Guys, yan o. Nakikita nyo, nag-yellow siya. Tubig yun, tubig. Yan guys. Medyo medyo atras tayo. Dahil ito yung mabigat na pakiramdam sa kwarto na ito. Mabigat yung pakiramdam talaga. Napagdesisyonan namin na sa hagdan na lang kami mag-stay. Dito muna tayo sa hagdan. Tuyo naman oh. Mamili ka na lang dyan. So guys, ito lang kami dito sa second floor ulit. Ito lang kami sa second floor. Kasama ko si pinsan ko. And
Habang nagpapalipas kami ng oras, nandito lang kami sa stairs or minsan nakatingin kami dito sa bintana. Talagang nagpapalipas oras kami. Mamaya-maya gagawin na namin yung 3 AM challenge. Lilibutin namin yung buong bahay. From first floor, second floor, and sa rooftop. So guys, target ko lang this 2023, 10,000 subscribers before the year ends. So tulungan nyo ako maabot yun and gagawa ako ng mga content na hindi lang horror, gagawa ako ng mga iba pang challenges. Actually, nakaplano na yung ibang vlog ko this year. Nakaplano na siya. Ang kulang na lang is gagawin na lang yung vlog. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click nyo ito. Click. O ito. Click nyo yan. So ayun. So guys, it's already 3 AM. 3 AM na. Sa 3 AM challenge, lilibutin na natin yung buong bahay and gagamitin natin yung EMF. Guys, sinasabi ko pa lang yung device, may nagpaparamdam na. Kung nakikita nyo guys, yan oh. Habang may sineset up ako sa cellphone ko, patuloy pa din ang paggalaw ng EMF. Hindi ko in-expect na magre-red ang aking EMF. Guys, hindi ko alam kung nakuha sa camera yun, pero may sineset up ako sa phone ko. Nagre-red yung ilaw ng EMF. Wala pa kami sa loob nito guys. Nandito pa lang kami sa labas ng bahay, dun sa may garahe kung saan kami nagstay nung kanina, nung 12 AM. So ayun guys, let's go inside the house, libutin natin. Ito na yung 3 AM challenge. Nagre-red siya oh. Sinimulan namin ang paglibot sa first floor. So guys, dito muna tayo sa first floor. Libutin natin yung buong first floor. Hindi pa namin kasi napasok yung buong first floor. Iisa-isahin namin ang mga kwarto sa first floor ng bahay. Sa unang kwarto na pinasukan namin, sobrang makalat, lalo na sa CR nitong kwarto. Pero sa tabing kwarto lang nito ay hindi siya ganon kakalat. Pinagpatuloy na namin ang paglibot ng first floor. So dito sa nakikita nyo kanina guys, dito yung kung saan kami nag-dinner. So yun na yung buong first floor. Medyo okay yung first floor. Pero yung sa second floor, yung talagang mabigat yung pakiramdam doon sa second floor na pinuntahan namin kanina. Yung kung saan kami naghahanap ng place na mapag-i-stayan. Dahil tapos na namin libutin ang first floor, umakyat na kami sa second floor. Nag-orange, nag-yellow siya guys, nag-yellow. Tumataas ulit yung balahibo ko. Kita nyo yun guys. Hindi ko alam kung nakita yun. Napansin ng pinsan ko na nag-red yung EMF. Ito yung kwartong hindi namin pinasukan kanina. Nag-aano siya guys. Nag-orange, nag-yellow, and kanina nag-red siya. So ito hindi namin tinuloy pasukin. Pero ngayon tatry namin pasukin itong malaking room na ito sa second floor. Sa kwartong ito ay nagdahan-dahan kami dahil nabaha yung kwarto dahil sa malakas na ulan kanina. Yung sa kabilang pintuan ay kung saan yung may narinig kaming nagsalita.
Ay, grabe talaga guys. Doon sa kwarto kanina, nagre-red, nag-orange, nag-yellow siya. Kinikilabutan ako nung every time na pumapasok ako doon sa lugar na yon. As in talaga legit na goosebumps ako. Grabe, sobra. Ngayon, doon na tayo sa unang-unang pinagstayan namin kanina sa rooftop na. Let's go. Oops, nagre-red siya. So ito yung rooftop guys, yung pinagstayan namin kanina. Nagulat ako. Aso pala. May tumahol na aso. Kanina guys, nung nilipat kami sa second floor kanina, as in talagang sobrang creepy nung 12 a.m. Yun yung time na 12 a.m. As in talagang ang daming tumutunog, ang daming nagpaparamdam, ang bigat sa pakiramdam. So ayun guys, bababa na kami. Yun na yung nalibot na namin yung buong bahay. Dahil nalibot na namin ang buong bahay, may naisip ako. Before namin i-wrap up ang vlog namin, babalikan namin yung room na sobrang creepy dun sa second floor and gagamitin natin yung EMF. Tatanungin natin, kakausapin natin yung spirit or kakausapin natin yung kung ano man yung nandoon sa place na yon dahil talagang nagre-red siya nung doon sa kwarto na yun. Kaya last place na pupuntahan namin, babalikan natin yung room sa second floor. Yun, guys, nagre-red. Sinubukan kong kausapin ang nadedetect ng aking EMF. Meron po ba kami kasama ngayon dito? Dude. Ulitin ko lang, meron po ba kaming kasama ngayon dito? Oh my God, dude. Literal goosebumps. Okay lang po ba na nandito kami? Or hindi okay na nandito kami? Ulitin ko po, hindi ba okay na nandito kami? At sumagot ang aking kinausap. So, I think that's it. Hindi na tayo magtatagal. So guys, before we wrap up this vlog, antayin namin yung sunrise ng place na ito. Kaya, ayun. Si Tito Mark. Hello Tito. Yes po. Sa Baguio po, mag-vlog po. Saan po? Sa Baguio Cemetery? Sige po.